Mag-unboxing ako ng isang pabango na sana na binigay lang sa akin na freebie kasi marami akong binili doon sa isang seller. Tatag ko na lang. Ah, Nakalimutan ko na meron ako. May in-upload lang ako video sa TikTok tapos may nag-comment nung pangalan nito. Sabi ko pamilyar. Naghagilap ako kanina, kasama na siya ng mga nakatambak na bote. I mean, boxes. So anyway, Reefs Privé Noir. Pero pag Pilipino, Privé Noir. Prive Noir. Kahit ano pa yan. So, yun. Hindi ako mahilig gumawa ng unboxing videos. Hindi din ako ganun ka-critical sa mga boxes. Alam yan ng mga dati pang naka-follow. Gusto ko lang yung it gets the job done. Okay lang. Mukha namang safe yung bote kapag ganito yung klase ng box. Para lang siyang ordinaryong box ng Latafa. Ganun. Hindi sobrang tigas. Basta nothing fancy pero okay lang. Okay naman siya. Yung bote, ba, mukha siyang bote ng wine. Ngayon lang yata ako nagkaroon ng ganitong klaseng bote. Mapapagamalan mo talaga siyang wine. Dito yung pangalan niya sa harap. Privé Noir. Tapos may brand sa likod. Drifts. Double I. Ano ba ibig sabihin ng Drifts? Hindi ko napapakita sa inyo yung mga nakasulat sa box. Di naman importante. Wala rin nakasulat na notes o accords. So, yun. Sige, pakita rin natin yung sprayer. Kasi para sa iba pala, importante siya. Amoy CD-nim. Oo, amoy CD-nim siya. Hindi sila equal. Mas harsh yung opening ng CD-nim, pero reminiscent siya sa CD-nim. Hindi ako sure kung bago to o kung matagal na rin siya. Matagal na yung Reefs, alam ko, kasi may, ano ba yung dati? Reefs Imperial Blue, yung alternative sa Eros. Pero ito, hindi familiar sa akin. Bigla ko lang talagang naalala kanina kaya inopen ko. Yung nag-comment siya doon sa video ng mga CD-nim. So kaya niya to na-mention. Siguro first impression, reminiscent nga siya sa CD-nim. Kahit nung hindi ko pa in-spray, nung in-spray ko lang na ganyan, CD-nim na yung dating niya, pero not as harsh. Mas fruity. Pero citrusy din. Pero alam nyo naman yung harshness ng CD-nim gunagamit nyo na mas matalim, mas matulis. Yun, siguro ang nakukuha ko lang, fruitier siya kesa sa opening ng CD-nim. Yung performance nito, syempre hindi ko pa alam. Hindi ko rin sigurado. Kung okay ba siya, hindi ko masabing better siya sa CD-nim. Kasi parang yun na yung naging benchmark eh. For the longest time ng alternative sa, para sa akin ng alternative sa Aventus. Saka alam ko na kasi yung performance nun eh, pati yung dry down. Ito hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung ano yung magiging development ng scent niya. Hindi ko rin alam kung ano yung note breakdown nito, kung similar talaga sa CD-nim, sa Aventus, o kung ano. Kasi 'di ba CD-nim, Hasibat, uh, Aventus Absolu, halos magkakaamoy lang din naman sila. May konting differences pero yun, parang nasa ganong tipo siya. Cute ng bote Yun lang, di ko napapabain. Di ko sure kung magkano to eh. Pero I assume na mas mura siya kaysa sa CD-nim.
Yun, siguro post na lang ulit ako sa susunod kung magugustuhan ko siya. Tingnan ko bukas o baka sa susunod na araw.